Isa po sa pinakaimportanteng parte ng buhay natin ay yung, pagtulog 'no. Ang sabi po ng mga doktor ay, matulog ng 8 oras sa isang araw. Nagagawa mo ba ito 'no? Marami ang mga dahilan kaya hindi tayo makatulog ng maayos 'no, at isa dito ay wala tayong kapayapaan. Napakaganda ng sinabi ni Haring David dito po sa awit 4:8. Ako'y papayapang hihiga at matutulog, sapagkat ikaw, o Panginoon, ang tanging nagpapatahan sa akin sa kasiguraduhan. Yan, napakaganda. Ipinangako po ng ating Panginoong Diyos ang panloob na kapayapaan, matahimik na pagpapahinga at banal na pag-iingat sa lubos na nagtitiwala po sa Kanya. Maraming mga tao ang humihiga sa gabi na pagod, no? Ngunit hindi po sila payapa. Ang katawan ay nagpapahinga, ngunit ang isipan ay patuloy na nag-aalala. Ipinapakita po sa atin ni David ang ibang daan. Dito po sa awit 4, si David ay humaharap sa maling paratang, no? Pagkabalisa at kawalang katiyakan. Pero gayon pa man, buong pagtitiwala niyang ipinahayag, ako'y kapayapaang hihiga at matutulog. Bakit daw po? Hindi dahil sa madali ang buhay, kundi dahil mapagkakatiwalaan ang Diyos. Ang sabi sa Ministry of Healing, page 247, ang kapayapaan ni Kristo ay nagbibigay ng papamahinga sa kaluluwa kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Oh, napakaganda. Kanino ba tayo magtitiwala? Magtitiwala ba tayo sa sarili po natin na akala natin ay kaya natin na mamuhay ng payapa, pero sa kabila po nito walang kapayapaan? Si David ang nagsabi na merong kapayapaan, hindi dahil sa kanyang sarili o sa kanyang kayamanan, kundi kasama niya kasi ang Diyos. Ang imbitasyon sa atin ng ating Panginoon, tayo ay magtiwala sa Kanya. Nabasahin po muli natin sa English, no, yung ating pong text, Psalm 4:8, awit 4:8, I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Napakaganda po. Ulitin po natin, I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Atin pong patuloy na pagtuunan ng pansin ang kapayapaan dahil sa ating Panginoon. Now, meron pong 5 puntos na gusto ko pong i-discuss sa inyo sa umaga po ito. At gagamitin po natin yung acronym na SLEEP. S-L-E-E-P. Yan, sleep o pagtulog, dahil ang ating pong teksto ay tungkol sa pagtulog. Yan, letter S, surrender that brings peace. Yan. Ibig sabihin, kapag tayo daw po ay nagsuko ng sarili po natin, o nagdadala po ito ng kapayapaan. Yan. So kung gusto niyo magkaroon ng mapayapang pagtulog, tayo po ay magsuko ng sarili natin sa ating Panginoon. Pangalawa, letting go of fear. Nais nyo bang makatulog ng maayos sa gabi? Ilayo po natin ang sarili po natin sa takot, o bitawan po natin yung takot. Huwag natin panghawakan yung takot natin. Huwag natin i-entertain, because italaga natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Letter E, entering rest through faith. No? Pumasok po tayo sa pamahinga sa magitan po ng pananampalataya. Kayo po ba, pag natutulog, nananampalataya po ba kayo na kayo ay magkakaroon ng payapang pagtulog, at sa kinabukasan ay gigisingin ulit kayo ng Panginoon? Atin pong ilagay yung sarili po natin sa kapayapaan ng Panginoon. Letter E. Okay? E, exclusive security in the Lord. No? Natatanging kasiguraduhan sa Panginoon. Tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan kapag nakatangi yung ating pong
kasiguraduhan sa ating Panginoon. At yung panghuli, letter P, protected by God's grace. O magkakaroon tayo ng mapayapang pagtulog kung tayo po ay nakahawak doon sa pangako ng ating Panginoon na tayo po ay proprotektahan at aarugain ng ating Panginoon. Okay? So isa-isahin po yung natin yung ito pong 5 puntos, no, mula po dito sa ating pong teksto na binabanggit po dito sa Psalm 4:8, no? I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Makagkaroon tayo ng kapayapaan dahil sa ating Panginoon. Puntahan po natin yung unang puntos. No? Binabanggit po dito, point 1. Surrender that brings peace. No? Pagsuko daw na nagdadala ng kapayapaan. Sabi po dun sa text, I will both lay me down in peace. No? Ako'y payapang hihiga. Alam niyo po, nagsisimula ang kapayapaan sa pag-surrender, sa pagsuko, hindi po sa pag-control, no? Pinipili po ni David ang kapayapaan bago matulog. Ito po ay isang gawa ng pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagpapalaya sa atin po mula sa ating pong pagkabalisa, no? Kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, mag-iisip pa ba kayo na may masamang mangyayari? No, siyempre kasama natin ang ating Panginoon. Alam natin na tayo po ay papatnubayan at gagabayan ng ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 55:22, cast thy burden upon the Lord. Ihagis daw po natin sa Panginoon ang ating pong mga pasanin, no? At napakaganda po kung meron po kayong dala-dalang problema na halos hindi nyo na po makaya, huwag nyo pong ano po ito ay tanggalin po ninyo sa inyong mga balikat at ibigay po ninyo sa Panginoon. Sabi mga dito ay ihagis, no? Pag sinabi ihagis, parang ito na, no? Ibigay sa Panginoon. Now, hindi naman ibig sabihin na hindi kakayanin ng ating Panginoon yan. Siya po ang makapangyarihang Diyos. Pero tayo po ay inaanyayahan ng ating Panginoon na ibigay, no? Ihagis sa Kanya ang ating pong mga pasanin. Sabi pa sa Isaiah 26:3, thou wilt keep him in perfect peace, no? Yung iingatan ng lubos sa kapayapaan, ang tiyak niya pag-iisip, no? Kapag tayo po ay nakatuon yung isipan natin sa ating Panginoon, tiyak po ang kapayapaan na ating pong tatanggapin. Okay? Wala pong higit na pinakamabuti sa kalusugan ng ating pong katawan at ng ating pong kaluluwa, kundi pati na rin sa diwa natin, kundi sa ating pong pagtitiwala at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Maaring meron tayong mga problema sa buhay, maaring meron tayong mga pasanin sa buhay, ang kailangan po natin ay isuko po natin iyon sa ating Panginoon. Bago po tayo magpahinga ng ating pong pisikal na pangangatawan, ay isuko natin yung isipan natin sa ating Panginoon. At ang kapayapaan ay susunod sa atin kung tayo ay lubos na magtitiwala sa Kanya. Okay? So yan po yung pinakaunang punto sa ating pong acronym na SLEEP, no? Ang sunod po yung letter L. Letting go of fear and anxiety. No? Gusto nyo magkaroon ng mapayapang pagtulog, no? Bitawan po muna natin yung takot natin at yung pag-aalala natin. Atin pong, actually, sinabi po doon kanina, ihagis, no? Si David, no, bago po siya matulog, ay kanyang inilagak sa Panginoon ang kanyang pagtitiwala sa Kanya. No? Ninanakaw po kasi ng takot yung pamamahinga. No? Hindi tayo nakakatulog, no? Nagiging balisa tayo, pabiling-biling po tayo. No? Kapag tayo ay may pananampalataya, yung takot ay nawawala. No? Magkaaway po yan. No?
natatakot tayo, siyempre 'pag tayo natatakot, magkakaroon tayo ng balisa sa ating pong mga isipan. Pero 'pag tayo po ay nagnanampalataya sa ating Panginoon, ay ano, binibigyan tayo ng mabuting pagpapahinga. Hindi po tayo pinagtatanggol 'no, doon sa ating pong kabalisahan. Pero ang nais ng ating Panginoon ay bitiwan po natin yung kabalisahan at tayo po ay magtiwala sa Kanya. Kayo po ba ay nagtitiwala sa Panginoon na gagawin niya ang mga bagay na halos hindi po natin ma-imagine 'no, para tayo po ay magkaroon ng kapayapaan? Tayo po ay humakbang sa pagtitiwala sa ating Panginoon 'no. Sabi po sa Proverbs, 3:24, "When thou liest down, thou shalt not be afraid." 'No, kapag tayo nasa Panginoon, kapag tayo ay humihiga 'no, hindi po tayo matatakot. 'Yan ang napakagandang pangako sa atin ng ating Panginoon. Matutulog tayo, oo, magiging mahimbing. Oh, magiging problema lang yata kapagka mahimbing ang tulog natin, hindi makakatulog yung katabi ninyo 'no. Yan po ang magiging, laking problema yan pagka ganyan. Dahil 'pag mahimbing kayo matulog, may time na talagang hihilik ka, mahimbing yung tulog mo. Siyempre ikaw masaya ka na nakakatulog kayo, yung katabi mo ay maaaring, hindi makatulog dahil sa malakas yung hilik or something. Pero alam niyo po ba, meron akong nadiskubre, meron kayong mabibili 'no, kahit saan kayo bibili sa mga hardware o kung ano pang ano, meron kayong mabibili na earplugs 'no. Um, Meron ako pong nabili na napakaganda, malambot po siya. Pipisilin niyo lang na gano'n 'no, pipisilin niyo lang siya at 'pag maliit na siya 'no, mapahaba 'yun, pahaba, ay ilalagay niyo sa tenga ninyo, doon sa butas nung tenga ninyo. At alam niyo po ba pagka ano ay unti-unting umaano 'yun, parang nag-e-expand 'no, at nagiging masikip sa tenga. Kapag kayo ay, sensitive sa sound 'no, especially kapag kayo natutulog, maganda bumili po kayo niyan para kayo po ay makatulog 'no. Now, hindi po kasi, tama naman yung sinabi ng Panginoon na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating pong pagtulog 'no. Pero kung maingay naman yung paligid, hindi ka rin makatulog. So gagawa ka ng paraan para matakpan yung tenga mo 'no. Hindi na ang dahilan ng hindi mo pagtulog ay yung iniisip mong hindi maganda. Ang dahilan na lang ng hindi mo pagtulog ay yung katabi mo na malakas, malakas humilik 'no. So ayun din naman ang isa sa mga solusyon. Physical solution po ito, hindi ito mental solution. Dahil ang mental solution ay yung magtiwala tayo sa ating Panginoon, okay. Sabi sa 1 Peter 5:7, "Casting all your care upon Him." Atin daw pong ibigay 'no, ang ating pong kabalisahan sa ating Panginoon. Ang sabi pa sa Steps of Christ, page 100, "Worry is blind and cannot discern the future, but Jesus sees the end from the beginning." 'No? Ang pag-alala daw ay bulag at hindi po nakikita ang hinaharap, pero nakikita ng ating Panginoon ang wakas 'no. Mula pa dun sa simula ay nakikita na ng ating Panginoon. So kung alam ng ating Panginoon ang mga mangyayari, magtiwala po tayo sa Kanya. Dahil magiging mabuti ang ating pong lagay, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magiging payapa po tayo kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Ang dinadala po natin sa gabi, 'no, na tayo po ay humihiga, ay yung binibigay po natin yung alalahanin natin sa ating Panginoon at pinapabayaan natin, hinahayaan natin yung alalahanin natin sa ating Panginoon. Tayo po ay makatutulog 'no, hindi tayo mapupuyat kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Okay. Ang pangatlong puntos po, letter E, entering rest. Yan. Now kapag tayo daw po ay, nagtiwala sa ating Panginoon, we will be asleep 'no, makakatulog po tayo. Yan ang minimithi ng karamihan na makatulog. Ang pagtulog po dito ay sumasagisag po dun sa, ganap na pagtitiwala natin sa ating Panginoon 'no. Tanging pananampalataya lang ang magpapahintulot po sa atin na makapagpahinga kahit hindi po tiyak yung mga nangyayari 'no. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoong Diyos na magpahinga 'no.
Hindi po magpumiglas o pumakawala sa ating Panginoon. Nais niya na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Sabi po sa Psalm 127:2, He giveth His beloved sleep. No? Binibigyan daw po yung mga minamahal ng ating Panginoong Diyos, binibigyan niya ng pagtulog, no? Maayos na pagtulog. Kung gusto niyo magkaroon ng mabuti at mahimbing na pagtulog, no? Magtalaga tayo ng sarili natin sa ating Panginoon. At mahalin natin ang ating Panginoon. Siya ay nagmamahal sa atin. Kung tayo ay susunod sa Kanya, ay magagawa po niya yung nais niya sa atin dahil tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Sabi pa sa Matthew 11:28, Come unto me and I will give you rest. No? Ang gandang paanyaya sa atin. Magsiparito kayo sa akin at kayo'y aking bibigyan ng pagpapahinga. Yan, talaga po napakaganda. Binabanggit pa dito sa Steps to Christ, page 70. Resting in God brings renewal of strength and peace. No? Ang pamamahinga daw po sa ating Panginoong Diyos ay nagdudulot ng panibagong lakas at kapayapaan. Alam niyo, nakakalungkot, no? Kapag kayo ay natutulog, no? Pumikit na kayo't lahat, ay 1 oras na kayo nakapikit, hindi pa kayo makatulog, hanggang sa 2 oras, makakatulog kayo 12:00 na. Ang problema, magigising na ulit kayo ng 3:00, no? Gaano kahaba lang kayo natulog, no? Ang sandaling-sandali lang matulog. Pero alam niyo po, kung yan ang nagiging problema natin, siguro we are restless, no? Dahil meron tayong iniisip na hindi mga problema na halos hindi natin masolusyonan. Kapag tayo po ay nagpahinga sa ating Panginoon, no? Binibigay po natin yung kahinaan natin po sa Kanya at tayo may pananampalataya na gumagawa, no, sa ating Panginoon at nagtitiwala tayo sa Kanya. Bibigay sa atin ng ating Panginoon ang kapayapaan at pagpapahinga na walang ibang bagay dito sa mundo o walang ibang tao ang makapagbibigay. No? Ang ating Panginoon lang ang kayang magbigay niyan. Kaya nga, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan yung sarili po natin na humiga, no? Na hindi tayo nananalangin. No? Isa-isahin po natin yung ating pong hinaing sa ating Panginoon. Panginoon, ito ang hinaing ko. Ito ang problema ko. Ibigay po natin sa ating Panginoon. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon sasabihin niya, kay aking tutulungan, hindi kita iiwanan. Ikaw ay aking gagabayan. Yan ang sabi. Ang plano sa ating Panginoon ay tayo po ay maging masigla. At tayo po ay maging successful sa ating pong buhay. Magdududa pa ba kayo dyan? Yan ang sabi ng ating Panginoon sa Jeremiah 29:11. No? Talagang ito ay napakagandang pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Okay? Ang pang-apat po na puntos, letter E, exclusive security from the Lord. No? Natatanging kasiguraduhan ang mula sa ating Panginoon. No? For thou, Lord, only o alone, siya ang natatanging nagbibigay ng kapayapaan. Binibigyan din po ito ni David na ang tanging magbibigay sa atin ay ang ating Panginoong Diyos. Siya lamang ang makapagbibigay ng kasiguraduhan sa ating pong buhay. Ang kapayapaan po ay hindi po nagmumula sa kalagayan o sa kayamanan natin o kapangyarihan. Ang Diyos po lamang ang nakapagbibigay ng pangmatagalan ng kaligtasan. Kaya tayo po ay nandito sa mundo, maaring ngayon mayroon kang pera, kinabukasan ay wala ka ng pera. Ngayon ay maaaring you are secured because of your work, pero sa susunod na mga panahon baka wala ka ng work. No? Kaya napaka-importante na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Sabi pa sa Psalm 62:5 and 6, He only is my rock and my salvation. Ang Diyos lamang, siya lang ang ating bato
at ang ating kaligtasan. Na pag sinabing bato, ibig sabihin, we are founded, no? Tayo po ay nakatanim. Naalala niyo siguro yung awit na the wise man built his house upon the rock, no? And the rains came tumbling down, no? And the house on the rock stood firm, no? Ang matalinong tao, siya po ay nagtayo ng kanyang tahanan doon sa bato. At dumating ang unos at bagyo, pero nanatiling nakatayo. Pero yung isa na mangmang, siya po ay nagtayo ng kanyang tahanan, no? The foolish man built his house upon the sand, no? Oh, sa buhangin siya nagtayo. At ano nangyari nung dumating yung unos, yung bagyo, and the house on the sand fell flat, no? Nagiba yung tahanan doon sa buhangin. Kaya nga napaka-importante, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Sabi pa sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower, no? Sa pangalan natin, Panginoon, matibay po ito na muog. Kaya nga, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon at tayo po ay ligtas sa anumang mga kapahamakan sa ating pong buhay. Kaya nga, suriin po natin kung saan po natin nilalagak yung ating pong kasiguraduhan, no? Ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag ang Diyos ang ating kanlungan. Mag-focus tayo sa kanlungan natin. At ang panglima na puntos, letter P, protected by God's constant care. Sabi po dun sa text, makest me dwell in safety. Ang pagpapatahan sa akin sa kasiguraduhan. Yan, hindi po ipinangako ng ating Panginoong Diyos ang kawalan ng panganib, no? Kundi ang katiyakan ng kanyang pag-aaruga. Ang salita po kasing manahan ay nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy na pag-iingat, hindi yung panandalian lang na pag-iingat. Ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagpapahinga kapag tayo ay nasa Kanya, no? At tinatanggap natin siya na ating pong Diyos. Sabi po sa Psalm 121:4, He that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. No? O yung nag-iingat daw sa Israel ay hindi natutulog ni nahihimbing. No? Tayo po ay spiritual Israel dahil tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. No? Tayo po ay iniingatan ng ating Panginoon. No? Huwag po tayong alala, hindi natutulog ang Diyos. No? Hindi po siya nagpapahinga. Kasama po natin siyang palagi nandyan. Tayo po ay binabantayan, inaakay, ginagabayan. No? At kung tayo man ay namumroblema, no, siya po ang humahawak sa atin at inaalalayan tayo sa ating pong buhay. Ang sabi pa sa Psalm 91:1, He shall abide under the shadow of the Almighty. Siya po ay mananahan sa lilim, no, ng dako ng katastaasan. Napaka-importante po sa buhay, no, na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa Kanya lamang, no, meron tayong kapayapaan. Sabi pa sa Great Controversy, page 512, binabantayan ng mga anghel ng Diyos ang Kanyang bayan araw at gabi. No? Tingnan niyo po yan, mga kaibigan. Ang ating Panginoon, siya po ang nagbabantay sa atin kasama Kanyang mga laksa-laksang mga anghel. Araw at gabi binabantayan po tayo. Kaya nga, tayo po ay makakapagpahinga, no? Dahil sa ating pong Diyos, siya po ang kasama po natin na hindi kailanman natutulog. Yung kaligtasan po natin nasa Kanya na wala po siyang sawang nagbabantay sa atin. Now dito po sa mga awit 4:8, ito po ay nagpapahayag sa magitan po ng isang pangako. No? Hindi po ito luho, kundi ito ay binigay po sa atin. So tandaan po natin yung acronym natin, SLEEP. S-L-E-E-P. No? S, surrender that brings
peace. No? Kapag tayo po ay nagsuko ng ating po mga sarili sa ating Panginoon, ito po ay nagdadala ng kapayapaan. No? Magkakaroon tayo ng kapayapaan kapag letting go of fear. Kapag binitiwan po natin yung takot. No? At magkakaroon tayo ng kapayapaan kapag tayo ay pumasok sa magitan po ng pananampalataya. Letter E, entering rest through faith. At isa pang E, exclusive security in the Lord. Meron tayong kapayapaan dahil natatangi ang kasiguraduhan natin sa ating Panginoon. At panghuli, letter P, protected by God's care. No? May kapayapaan tayo dahil pinoprotektahan tayo ng pag-aaruga ng ating Panginoon. Alam niyo po, meron isang bata, mahimbing po siyang natutulog sa gitna ng bagyo. No? Sa kanyang lilang bahay na hindi po humihinto yung bagyo. Pero siya po ay nakakatulog ng mahimbing dahil alam niya malapit ang kanyang mga magulang sa kanya. Ganon din po tayo. Maaari po tayong magpatuloy na matulog kahit maraming bagyo sa paligid natin dahil ang ating Panginoong Diyos kasama po natin na siya'y nagbabantay. No? Kaya humihiga po tayo may kapayapaan. Natutulog tayo sa pananampalataya at mananahan po tayo sa kasiguraduhan dahil nag-inaaruga ang ating Panginoon ang siyang nag-aaruga sa bawat isa sa atin. Manampalataya at magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na nandyan kayo, nag-aaruga sa amin. Sa kabila po ng mga problemang amin pong kinakaharap, kami ay may kapayapaan sapagkat kayo ang amin pong inaasahan at kami nagtitiwala ng lubos sa inyo. Samahan nawa po kami sa amin pong buhay. Ano man ang kinakaharap po namin, Panginoon, kayo nawa po ang manguna, gumabay sa amin, akayin kami upang kami maging matatag na sa pagsagupa ng mga problema sa buhay po namin. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagdinig niyo sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.